Gabi ng handaan sa bahay ng mga magulang ni Jessa. Maraming bisita, puno ng tawanan at alak. Abala si Marco sa pagkikisama sa mga kaibigan ng asawa niya. Pero hindi maalis ang tingin niya sa isang taong kay Aling Marites, ang kanyang biyanan. Nakasuot ito ng fitted na dress na kulay pula. Bagay na bagay sa maputing balat at hubog ng katawan. Hindi halatang may anak na. Lalo na't lumalabas ang alindog sa bawat paglakad niya. Habang abalang lahat, nagkabanggaan sina Rico at Marites sa kusina. Nabuhusan ng alak ang damit ng babae. Ay, ano ba yan? Sigaw ni Marites. Sabay hawak sa kanyang dibdib, kung saan tumalsik ang alak. Naku, Mommy, pasensya na po. Ang clumsy ko talaga. Tarantang sagot ni Rico, habang pinupunasan ito ng tissue. Ngunit, imbes na mainis, ngumiti si Marites at bumulong. Okay lang yun, Rico. Basta ikaw ang nakabangga. Napatigil siya. Parang may ibang kahulugan ang binitawan ng kanyang biyanan. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sa gitna ng tawanan sa sala. Tila sila lang ang nasa kusina. Wala nang ibang nakakarinig o nakakakita. Sa sandaling iyon, nagsimula ang tahimik pero mapanganib na laro ng titig at tukso. Natapos ang handaan ng madaling araw. Lasing ang karamihan ng bisita. Pati si Jessa ay agad na nakatulog sa kwarto nilang mag-asawa. Pero si Rico, hindi mapakali. Hindi mawala sa isip niya ang titig ni Marites kanina sa kusina. Lumabas siya para uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay. Pero pagdating niya sa veranda, naratnan niyang naroon si Marites. Nakaupo ito. Hawak ang isang baso ng alak. Nakatingin sa buwan. Suot pa rin ito ang pulang bestidang nabahiran ng alak. Pero lalong nagbigay iyon ng kakaibang dating. Oh, Rico, bakit nandito ka pa? Tanong ng babae. Hindi inaalis ang tingin sa buwan. Hindi po ako makatulog. Sagot niya. Sabay lapit. Sandaling katahimikan. Naroon ang hangin ng kaba. At amoy na amoy niya ang bango ng pabango ng kanyang biyanan. Alam mo ba, ang matagal kong sekreto? Matagal na akong hindi masaya sa asawa ko. Wala na ang init. Wala na ang lambing. Kaya minsan, hinahanap ko pa rin kung ano ang pakiramdam na maging babae ulit. Bulong ni Marites. Napalunok si Rico. Ramdam niya ang tensyon. Hindi dapat pero tila may humihila sa kanya papalapit. Marahang inilapit ni Marites ang kanyang mukha. At sa pagitan ng kaba at pagnanasa, naramdaman ni Rico ang init ng labi ng kanyang biyanan. Sa unay, mabilis na dampila. Pero, nang magtama ulit ang kanilang mga mata, tuluyan nang bumigay ang dalawa. Nag-init ang kanilang halikan. Mapusok, bawal, puno ng kasalanan. Hinawakan ni Rico ang bewang ni Marites. At siya naman ay kumapit sa batok ng manuga. Alam nilang mali.
Pero sa sandaling iyon, ang tama at mali ay naglaho na. At doon nagsimula ang kanilang lihim na relasyon sa isang halik na hindi na nila kayang bawiin pa. Mula ng gabing naghalikan sila sa veranda, hindi na mapakali si Rico. Tuwing makakasalubong niya si Marites, ramdam niya ang lihim na tensyon. Parang may apoy na laging nag-aala. Isang hapon, naiwan silang dalawa sa bahay. Nasa trabaho si Jessa. At ang biran niyang lalaki naman ay nasa probinsya. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng electric fan. Si Marites, nakaupo at nagbabasa ng magazine. Nakasuot ito ng body-hugging na dress na kulay itim. Habang binabasa ang pahina, hindi maiwasan ni Rico ang pagtingin sa makinis nitong hita. Hindi nakalampas iyon kay Marites. Ngumiti siya at bumulo. Kanina ka pa ba nakatitig? Rico, wala ka na bang ibang mapagkakabalahan? Namula si Rico. Pero imbes na tumalikod, dahan-dahan siyang lumapit. Nagtama ang kanilang mga mata. At bago pa niya makontrol ang sarili, hinalikan niya ulit ang biyanan. Mas mapusok ngayon. Mas matindi. Hawak niya ang bewang nito. At si Marites na may kumapit ng mahigpit sa kanya. Puno ng init ang sandaling iyon. Hanggang sa, Rico, Mommy, biglang tawag ni Jessa mula sa labas. Parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Agad silang kumalas, hingal at nanginginig. Mabilis na inayos ni Marites ang buhok niya. At si Rico naman ay kumunot ang noo sa kaba. Pagpasok ni Jessa, nalatnan niyang dalawa sa sala. Pero parehong kalmado at kunwaring walang nangyari. Oh, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Jessa. Nagbabasa lang ako ng magazine, anak. Si Rico naman, ayan, nagkikipagkwentuhan. Mabilis na sagot ni Marites. Pilit pinapakalma ang boses. Ngumiti si Jessa. Walang kaalam-alam. Pero sa loob ni Rico, halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Kung hindi sila nakaramdam ng kaba kanina, siguradong nahuli na sila. Sa isip ni Marites, muntik na. Pero mas lalong sumasarap kapag delikado. Kinabukasan, hindi mapakali si Rico. Alam niyang mali ang ginawa nila ng biyanan. Pero mas lalo lang siyang nahuhulog sa tukso. Ang bawat ngiti ni Marites, bawat titig ay parang apoy na sumusunog sa natitirang katinoan niya. Isang gabi, dumating si Jessa galing trabaho. Sobrang pagod. Pagkahiga sa kama, agad itong nakatulog. Samantala, si Rico ay hindi man lang siya dalawin ng antok. Lumabas siya ng kwarto at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Doon niya nakita si Marites. Nakasuot ng manipis na robe. Tila bagong paligo. Basang-basa pa ang buhok nito. At amoy na amoy ang halimuyak ng sabon at pabango. Nagkatitigan silang dalawa. Tahimik. Pero sapat na ang titig na iyon para ipaalam ang lahat ng hindi masabi ng kanilang bibig.
Marahang lumapit si Marites. Inilapag ang hawak na baso at bumulong. Rico, baka ito na ang huli nating pagkakataon. Kung hindi natin gagawin ngayon, baka pagsisihan natin. Hindi na nakapigil si Rico. Hinila niya ang biyanan at hinalikan ng Marie. Mainit, mabusok, at puno ng pagkasabik. Dahan-dahan silang lumapit sa madilim na bahagi ng kusina. Habang sa kabilang silid, mahimbing na natutulog si Jessa. Ang bawat halik, bawat haplos, ay bawal ngunit nakakabaliw. Ramdam nila ang kaba. Dahil kahit anong oras, pwedeng magising si Jessa at mahuli sila. Pero sa halip na tumigil, lalo silang nalulunod sa tukso. Habang mahigpit ang pagkakayakap nila sa isa't isa, bulong ni Marites. Mas masarap pala, Rico, kapag bawal, no? At doon, tuluyang naganap ang kanilang unang lihim na pagtataksil. Sa ilalim ng iisang bubong. Sa tabi mismo ng asawang walang kaalam-alam. Sa gabing iyon, tinuluyan na nila ang kasalanang matagal nang nag-aalap sa kanilang mga puso. Mula ng gabing iyon sa kusina, hindi na mapigilan ni Rico at Marites ang kanilang bawal na relasyon. Laging may palusot. Isang haplos sa hallway, isang halik sa madilim na sulok ng bahay, o isang mabilis na tagpo kapag wala si Jessa. Pero habang tumatagal, nagiging kampante na sila. At doon, nagsimula ang panganib. Isang tanghali, nasa kusina si Jessa. Naghuhugas ng pinggan. Sa likod niya, dumaan si Rico. At marahang hinawakan ng bewang ni Marites na abala sa pagluluto. Akala nila walang nakakapansin. Pero sa sulok ng mata ni Jessa, may nahigip siyang kakaibang kilos. Napakunot ang noo niya. Bakit parang masyadong malapit si Rico kay Mommy? Bulong niya sa isip. Hindi niya agad pinansin, pero nagsimulang mabuo ang kuto. Kinagabihan, habang nasa kama sila ni Rico, bigla siyang nagtanong. Han, alam mo ba, napapansin ko, parang close na close ka kay Mommy. May sikreto ba kayo? Kinabahan si Rico. Pinilit niyang ngumiti. Ha? Han naman eh. Wala no. Siyempre, Mommy mo siya. Natural lang na tumulong at makisama ako. Ganun lang yun. Tumango si Jessa. Pero hindi siya kumbinsido. Ramdam ni Rico na nagsisimula na itong magduda. Samantala, sa kabilang silid, nakaiga si Marites. Nakatingin sa kisame. Kinakabahan din. Sa isip niya, kailangan naming mag-ingat. Isang pagkakamali lang, pwedeng mabunyag ng lahat. Ngunit kahit may takot, mas malakas ang tawag ng tukso. Dahil kinabukasan, nang magkasalubong sila ulit sa hallway, imbes na umiwas, muling naglapat ang kanilang labi. Kahit alam nilang anumang oras, pwedeng may makakita. At sa pintuan ng silid, hindi nila namalayang naroon si Jessa. Nakatitig, hindi makapaniwala sa nasaksihan.
Pagsapit ng hating gabi, tahimik ang buong bahay. Sa kwarto, nakahiga si Jessa. Gising ngunit, nagkukunwaring tulog. Ramdam niya ang malamig na hangin mula sa electric fan. Pero, mas malamig ang kutob na bumabalot sa kanya. Narinig niyang bumangon si Rico. Dahan-dahan itong lumabas ng kwarto. Sa halip na pigilan, pinili ni Jessa na sundan siya ng palihim. Hanggang sa nakita niya ang eksena na kinatatakutan niya. Sa kusina, nakayakap si Rico kay Marites. Mainit ang halikan. Walang pakialam sa mundo. Ang kamay ni Rico gumagapang sa likod ng kanyang ina. At si Marites, hindi umatras. Bagkus, mas lalo pa siyang lumalapit. Parang gumuho ang mundo ni Jessa. Nanlabo ang paningin. Nanginginig ang mga tuhod. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Rico, Mami! Malakas ang sigaw niya. Halos mabasag ang katahimikan ng gabi. Nagulat ang dalawa. Agad silang kumalas, pero huli na. Nahuli na sila sa akto. Halos malaglag ang robe ni Marites sa kaba. At si Rico na may nanlamig. Parang wala nang maisagot. Lumapit si Jessa. Nanginginig sa galit at luha. Ano to? Anong ginagawa nyo? Akala ko ba, asawa kita, Rico? At ikaw, Mami. Ikaw ang dapat nagtatanggol sa akin. Bakit kayo? Hindi makatingin si Rico. Hindi rin makapagsalita si Marites. Sa halip, tahimik lang silang nakatayo. Alam na wala nang sapat na dahilan para itago ang kasalanan. Napaluhod si Jessa sa sahig. Humahagulgol. Niloko niyo ko. Sa harap ko. Sa loob ng bahay ko. Hindi ko tumatatanggap. Sa loob ni Rico, ramdam niya ang bigat ng ginawa nila. Pero kasabay nito, may boses din sa kanyang puso na nagsasabing hindi na lang ito basta-basta tukso. Totoo na ang nararamdaman niya kay Marites. Matapos silang mahuli ni Jessa, natiling tahimik ang buong bahay. Si Jessa tuloy-tuloy ang pag-iyak habang nakaluhod sa sahig. Si Marites naman hindi makatingin sa anak. Kinakain ng hiya at kasalanan. Si Rico nakatayo sa gitna ng dalawang babae na pareho niyang minahal sa magkaibang paraan nga lamang. Rico, humahagulgol si Jessa. Sabihin mo nga sa akin, ako ba o si Mami? Parang tinamaan ng kidlat si Rico sa tanong na iyon. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Sa isip niya, asawa ko si Jessa. Pero bakit si Marites ang hinahanap ng puso at katawan niya? Si Marites lumapit kay Jessa. Luhaan din. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko ginusto. Pero hindi ko rin kayang magsinungaling. Mahal ko na ang asawa mo. Mami? Halos mapasigaw si Jessa sa sobrang sakit. Wala kang awa. Ina kita. Tapos sa akin mo pa ginawa to? Humakbang si Rico, pilit na inaabot ang kamay ng asawa. Jessa, mali kami. Pero, hindi ko kayang magsinungaling. Hindi na lang ito basta-basta tukso. May naramdaman na ako kay Mami. Napatigil si Jessa.
para siyang binuhusan ng malamig na tubig. So, ibig bang sabihin niyan, pinipili mo siya? Ang mami ko? Tumulo ang luha ni Rico. Pero buong tapang niyang sinabi, "Oo, patawarin mo ako. Pinipili ko si Marites." At sa isang iglap, parang pumutok ang mundo ni Jessa. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang inang pinagkatiwalaan niya. Magkasama ngayon laban sa kanya. Umalis siya ng bahay nang walang lingon. Ang luha niya hindi mapigil. Pero sa loob-loob niya, may apoy na nag-uumpisa. Lumipas ang ilang linggo. Mula nang lisanin ni Jessa ang bahay. Walang nakarinig sa kanya mula noon. Ni tawag o mensahe. Wala. Ang alam lang ni Rico at Marites, wala na itong balak bumalik. Samantala, mas lalong lumalim ang bawal na relasyon ni Rico at Marites. Sa wakas, hindi na nila kailangang magtago. Sa mga gabi ng kanilang pagtatali, buo ang paniwala nilang sila na ang magkasama hanggang dulo. Ngunit, sa isang sulok ng syudad, si Jessa ay unti-unting binubuo ang plano. Ang sakit na iniwan ng pagtataksil ay napalitan ng galit. Isang gabi, nakaupo siya sa bar. Hawak ang baso ng alak. May lumapit na isang lalaki. Matangkad, maayos ang bihis. Halatang may kaya. Ngumiti ito. "Mag-isa ka lang? Pwede ba kitang samahan?" "Depende." Malamig na sagot ni Jessa. "Handa ka bang tulungan akong gantihan ang 2 taong nanira ng buhay ko?" Nagpakilala ang lalaki bilang si Aldrin. Isang dating kaibigan ni Rico sa trabaho. Noon pa man, may lihim na interes na ito kay Jessa. At ngayon, sa wakas, may dahilan na para mas mapalapit sa kanya. Habang nag-uusap sila, may kaibang kislap sa mata ni Jessa. "Kung ipinagpalit ako ng asawa ko at ng sarili kong ina, sisiguraduhin kong magsisi silang dalawa. Hindi lang sakit ang igaganti ko. Pati lahat ng bagay na mahalaga sa kanila, kukunin ko." Samantala sa bahay, abala sina Rico at Marites sa kanilang bagong pagsasama. Akala nila ligtas na sila. Akala nila natapos ng panganib. Pero hindi nila alam. Ang taong sinaktan nila ay mas handa na ngayong lumaban. Ilang linggo nang magkasama sina Rico at Marites sa isang bubong. Para silang bagong mag-asawa. Laging magkadikit, laging sabik sa isip nila. Tapos ng bagyo. Iniwan na sila ni Jessa, kaya't wala nang hadlang. Pero, hindi nila alam. Bawat galaw nila ay may matang nakamasid. Si Jessa kasama si Aldrin. Lihim na nagmamanman. Sa tulong ng koneksyon ni Aldrin, nakakuha sila ng tao na mag-iimbestiga. Litrato, video, at lahat ng posibleng ebidensya ng relasyon ni Rico at Marites. Isang gabi, habang abala ang dalawa sa hapunan, may kumatok sa pinto. Nang buksan ni Rico, isang delivery man ang nag-abot ng sobre. Walang pangalan ng padala. Tanging address lang nila. Binuksan ni Marites ang sobre. At doon, halos mabitawan niya ang hawak na kutsara. Mga litrato. Magkayakap, naghalikan. At maging ang isa sa kanilang mga gabing mainit.
kuha mula sa bukas na bintana. Namutla si Rico. Paano? Paano nakuha to? Walang nakasulat na pangalan. Pero sa huling pahina, may nakadikit na maliit na papel. Hindi pa ito ang simula. Babalikan ko kayo. Alam agad ni Marites kung kanino galing. Si Jessa. Diyos ko. Rico, alam ko. Siya ang may gawa nito. Napatigil si Rico. Pinagpawisan ng malamig. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Kung kaya ni Jessa silang ipahiya, gamit ang mga ebidensyang iyon. Tapos ng lahat. At sa malayo, habang minamasdan ang bahay mula sa kotse ni Aldrin, ngumiti si Jessa. Tama lang yan. Mas matindi pa ang parating. Hindi lang sakit ang ipaparamdam ko. Sisiguraduhin kong mawala lahat sa inyo. Kinabukasan, handa na si Jessa. Hawak niya ang makapal na folder ng litrato at video ni Rico at Marites. Hindi niya ito dinaan sa sigawan o gulo sa bahay. Mas malupit ang plano niya. Isang malaking handaan ang ginanap sa barangay. Kaibigan, kapitbahay, at pamilya ni Rico ang naroon. Isa itong pagtitipon na hindi pwedeng hindi sila umaten. Pagdating ng gabi, habang nagsasayawan at nagtatawanan ang lahat, biglang may projector na bumukas sa gitna ng entablado. Isa-isang lumabas ang litrato. Si Rico at si Marites, magkayakap, naghalikan. At lampas pa doon. Parang binuhusan ng yelo ang buong paligid. Tumigil ang tugtog. Napatigil ang lahat. Ang dating masayang pagtitipon, naging katahimikan ng pagkabigla. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng ina ni Rico. Halos mabaliw sa kahihiyan. Napatulala si Marites. Halos mamatay sa sobrang hiya. Habang si Rico naman ay nanigas. Walang masabi. At sa likod ng entablado, marahang lumabas si Jessa. Nakasuot ng simpleng damit. Pero matapang ang tindig. Ito ang mga taong itinuring kong pamilya. Ang taong pinakasalan ko at ang biyanan na dapat ay igalang habang ako'y nagtatrabaho para sa kanila. Ito palang ginagawa nila sa likod ko. Ang asawa ko at ang biyanan niya, hayan sila. Umiyak ang ilan. Galit ang karamihan. Ang mga mata ng mga bisita ay nagsabi, wala nang lugar kina Rico at Marites sa lipunan. Lumapit si Jessa kay Rico. Marahang nagsalita. Ito na ang huli, Rico. Wala ka ng asawa, wala ka ng pamilya, wala ka na ring dangal. Pareho kayong mawawala sa lahat ng bagay na ninakaw nyo sa akin. Umalis si Jessa. Hawak ang kamay ni Aldrin na buong gabing nasa tabi niya. Handang sumalo sa lahat ng sakit. Samantala, naiwan sina Rico at Marites sa gitna ng gulo. Binato ng mga salita, ng panghuhusga at ng pagkutya. Ang dating matamis na relasyon, ngayon ay naging sumpa na nagdikit sa kanila, kapalit ng lahat ng kasalanan. At mula sa malayo, ngumiti si Jessa. Hindi man niya mabawi ang lahat. Napatunayan niyang minsan ang pinakamalupit na paghiganti ay hindi apoy ng pagselos, kundi apoy ng katotohanan. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming
Salamat po.